Good day mga Kamitsu! Welcome back to my YouTube channel. Muli, ito po ang inyong lingkod na si Daryl James Foronda, your sales executive here at Mitsubishi Pagabad Santos, Tondo, Manila. For today's video guys, I would like to share my in-depth review ng ating Montero GLX Manual Transmission 2025. Diamond White po yung available dito sa atin sa kasa. Ano nga bang meron pagdating sa specs and features ng unit na ito? Then sulit nga ba ang 1.5 million para sa isang SUV na katulad nito? So without further ado, let's jump into it and start. So yun guys, simulan na natin ang ating review. Again, si Montero is gumagamit pa rin po ng green laminated windshield. Bukod po sa durability, nililesen po nito yung noise sa labas para at least hindi masyadong dinig dun sa loob ng cabin natin. So, mas komportable. Then once again guys, si Montero gumagamit pa rin naman po ng dynamic shield front fascia. So, bukod sa futuristic tingnan, brusco, mas maskulado na siya tingnan compared mo dun sa previous model natin ng mga Montero. Then, mapapansin natin yung front grille ng ating Montero. It looks like similar sa expander cross natin. So may mga parang ngipin-ngipin na piano finish tulad nito. Then meron din po itong silver accent ito. Wala nga lang po itong illuminating light katulad dun sa GLS natin. So isa yun sa mga comparison nung GLS natin compared sa GLX variant. Then again, ang headlight po ng ating Montero is multi-reflector headlamp. Halogen. So ganun din naman po yung ating fog light at the same time yung turn signal light. So hindi pa po ito naka-LED. Yun naman po din yung difference niya sa GLS natin. Then mapapansin niyo po yung ating front grille o radiator grille, medyo malalaki na rin po yung kaniyang butas. So ang purpose niyan, it gives better exhaust sa engine natin para at least hindi masyadong hirap po yung makina natin, lalo kung gagamitin natin yung sasakyan sa mga long drives. Then yung kaniyang front diffuser, front bumper diffuser, naka-silver accent na may reflector, so added visibility po yan sa gabi. Then next naman natin yung kanyang engine. So buksan natin yung engine bay niya. Again guys, si Montero is equipped ng 2.4 liter 4N15 turbocharged inline 4 double overhead camshaft 16 valve diesel engine. Then meron din po itong MyVec technology. So MyVec technology, it means Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System. It gives more power, fuel efficient, and less emission. Then meron din po itong kabuuang displacement na 2,442 cubic centimeter na may maximum power output na 179 horsepower na may 3,500 RPM. Then ang kanyang maximum power torque is 430 Newton meter, then 2,500 RPM. So idea lang guys, ang ating Montero ay merong fuel consumption na 14 to 15 km per liter kapag city driving. Then kapag sa highway naman po natin gagamitin yung unit is 17 to 18 km per liter. So ganun katipid po ang ating Montero pagdating sa fuel consumption. But again guys, depende po ito sa driving habit na magmamaneho ng sasakyan natin. So kung apak kayo ng apak ng silinyador, so definitely magbabago o magbabari yung ating fuel consumption. So guys, dito naman tayo sa side profile ng ating Montero GLX manual. Umpisa natin sa gulong. Ang ating Montero is equipped ng 18-inch na alloy wheel na merong tire size na 265 by 60 R18. Then yung kanyang braking system, naka-dual disc brake na yung kanyang harap at likod, na equipped na rin ng ABS o anti-lock braking system, EBD o electronic brake distribution na may hill start assist. Then guys, ito, isa sa mga deciding factor kung bakit Montero ang pinipili ng iba compare sa ibang SUV, yung ating ground clearance. So mapapansin nyo, sobrang taas ng ating ground clearance. Meron po itong sukat na kabuuang 218 mm. So ganun kataas ang ating
Montero. So hindi tayo mangangambang aabutin tayo ng baha kapag sumuong tayo sa mga bahang lugar. Then guys, meron pong fuel tank capacity ang ating Montero na 68 liters. So ganun karami yung pwede nating ikargang diesel sa kanya. Then ito, isa din sa mga deciding factor kung bakit Montero po ang pinipili ng ating clients pagdating sa SUV category. Yung kanyang suspension. So, sobrang lambot ng suspension niya. Ang kanyang front suspension is double wishbone with coil spring and stabilizer bar sa harap. Yung kanyang rear suspension is equipped ng 3-link with coil spring and stabilizer bar. So, ganun kaganda yung suspension na ginagamit ng ating Montero. Then, pagdating naman po sa side mirrors, meron po itong chrome accent. Then, naka-integrated na rin po yung kanyang turn signal light. Tapos, equipped na rin po ng keyless yung ating Montero. Sa remote po, pipindutin natin para mag-lock and unlock yung ating doors. Then, pagdating naman po sa exterior, meron na rin po itong roof rail. So, abang po yan para sa mga roof rack kung sakaling maglalagay po tayo ng roof rack. Then, yung mga door handles po natin, naka-chrome accent na po. Then, same din po sa ating mga bintana. Meron din pong chrome accent na line dito. Then, ito guys, meron ng stepboard yung ating Montero. Kahit base variant po siya, may stepboard na. So, hindi na kailangan pa magpakabit or bumili niyan. So, kasama na yung mismo sa unit. So, tingnan nyo kung gaano katibay yung ating stepboard. So, guys, dito naman tayo sa back profile ng ating Montero GLX manual. Again, even base variant po itong unit na ito. Yung kanyang antenna is pin-type antenna na. Then, guys, kung mapapansin nyo, wala pong spoiler itong unit natin. Pero pag sa akin po kayo kumuha, i-upgrade natin, palalagyan natin ng spoiler. Then, ganun din po yung mugs. Papalitan natin sa either two-tone mugs or Black Series look. Then, even base variant, may reverse camera na rin po ito. 4-eye sensor para sa parking sensor. Then, yung kanyang vac diffuser na sa bumper. Naka-silver accent po yan. Then, may reflector. Ito. Then, yung kanyang tail light is LED. Then, yung kanyang turn signal light, naka-integrated na rin po rito. So, tara, pasok naman tayo sa loob ng unit. So tara guys, pasok naman tayo sa loob ng ating Montero na GLX manual. Unang-una natin makikita yung kaniyang central door lock at saka yung power windows. But bawat pinto din naman may mga kanya-kanyang individual adjustment para sa bintana at the same time yung kanyang central door lock, yung kanyang door lock. Ito, dito. Then pagpasok natin sa driver side, nandyan po yung kanyang navigator para sa kanyang signal lights. Pag i-adjust natin yung kanyang mga salamin, so nandiyan po siya, left and right, then kanyang auto-fold, para mag-fold po yung side mirrors kapag nadadaan tayo sa mga masisikip ng lugar para hindi tatama yung ating side mirrors. Then nandiyan din po yung button ng kanyang parking sonar. Then yung kanyang bukasan ng lever ng kanyang hood, ng gas. Then ito po yung lever naman ng kanyang hood. So nandiyan yung bukasan. Tapos, pagdating po sa seat material, naka-fabric seat material lang po yung ating GLX manual. Yan din po yung pagkakaiba ng GLX at saka GLS. So, sa GLS po kasi naka-leather. But, since sa akin kayo mag-avail, ipapa-leather seat po natin po ito. Ipapa-German leather seat natin. So, para na ring mid-variant yung ating unit. So, dito naman tayo ngayon sa manubela. Naka 3-spoke leather wrap po ang ating Montero GLX manual. Para na rin po itong Expander GLS at Expander Cross. So, ganito din po kasi manubela nun. Tapos, nandyan po yung controller ng kanyang multi-media. So, controllers po yan, pang-adjust. So, hindi mo nyo na kailangan pang umawak dito, i-adjust kung anong gusto natin gawin habang nagda-drive. So, itong buttons na to, navigators na to, so, makakatulong yan para hindi ka madi-focus sa pagdadrive. Then, sa kabila naman, nandiyan yung kanyang cruise control. Ito. So, idea lang, dapat at least minimum 40 km yung tinatakbo natin para ma-access natin o ma-engage tayo dun sa kanyang cruise control.
Sa pag-disengage naman, all you have to do, press yung cancel button or yung kanyang brake pedal. So, madi-disengage tayo sa cruise control. Nandyan din po yung buttons ng kanyang hands-free. So, pwede kang tumawag, pwedeng mag-answer call or mag-draft call. Then, may voice recognition na din yan. Tapos, nandito naman po yung controller para sa ilaw. Then, sa kabila, as usual, yung kanyang mga wiper sa harap at sa likod. Then, yung kanyang cluster meter, combination po yan ng analog and digital. So, yan din po yung comparison o pagkakaiba ng GLS at saka GLX. So, nandyan. Meron siyang maliit na digital dito, tapos na analog dito po. Then, meron din po itong pang-adjust ng kanyang steering wheel, tilt and telescopic. So, it depends sa driver preference kung gusto niyang mas malapit sa kanya yung manubela. So, pwede mo siyang i-adjust. Tapos, ilalak nyo na lang po dito. Tilt and telescopic. Then, manually adjust din po ang ating driver side na upuan. So, isa din po yan sa pagkakaiba ng GLS sa GLX. Si GLS po is may motor. So, pinipindot lang po yon. So, may adjust siya automatically. Ito manual. So, dito naman po tayo ngayon sa dashboard ng ating Montero GLX manual. Ang kanyang infotainment system is 7-inch na equipped ng SDA o SmartLink Display Audio na equipped na din po ng Apple CarPlay at Android Auto. So, yan. Touchscreen na din po yung kanyang monitor. Tapos, ito yung kanyang aircon na navigator, yung kanyang temperature, then fan speed, then naka-auto climate control na rin po yung ating GLX manual, single zone, nandiyan po yung kanyang buttons, yung mode, AC, yung kanyang ventilation, then front defogger, tapos yung switch ng auto climate control, then yung rear defogger, then switch off para mag-off lahat ng systems natin. Then nandiyan din po yung kanyang hazard button, then passenger airbag cut-off switch nandiyan. So ang purpose po niyan, kapag halimbawang may mga elder po kayo or toddlers na nakasakay sa unahan, pagka nag-deploy po kasi yung airbag, so mayroon po kasing impact yon. So kapag naka-off yan, hindi magde-deploy yung kanyang airbag para hindi ma-injury yung taong nasa unahan. Tapos, ang kanyang transmission nga po is manual. So, definitely, 6-speed manual transmission. Diyan yung kanyang reverse. 1 and 2, 3, 4, 5, 6 switches. Then yan. Tapos, naka-manual po yung kanyang handbrake. Ayan yung kanyang lever. May leather finish accent na may stitches. Yan po. Tapos, may 2 bottle cup holder. Then may center armrest console, ito. Then pagdating naman po sa kanyang ceiling or nandyan yung kanyang lagayan ng sunglasses. So pwede kayo maglagay. Then yung kanyang dome lights, nandyan. Same pa rin naman, naka-bulb type pa rin yan since GLX lang po itong variant natin. Then like what I had said before, yung kanyang seat materials is fabric. So, since sa akin kayo kukuha, ipapa-leather seat natin yan. Tapos ito po yung kanyang glove box. So, maaari tayo maglagay. Then ito po yung kanyang switch para dun sa airbag switch na yon. Cut-off switch nandiyan sa gilid. Tapos yun, manual din po yung kanyang adjustment pagdating sa mga upuan. So, doon naman po tayo sa second row. So, pagpasok natin ng second row sa mga pintuan, ito po yung sinasabi ko kanina na may sariling switch yung bintana, ganun din po yung door lock. Tapos naka-seat material, fabric din pa rin po naman po. Then nandyan yung kanyang mga air vent ng aircon. Tapos yung pag-adjust ng kanyang fan speed sa rear aircons natin nandito sa ceiling kasama ng dome light. So yung pag-off, pag-on, up and down nung lakas nung kanyang fan speed.
So, tatry naman natin pumasok sa loob. Ang aking height ay 5'8". So, titingnan natin kung kasya ba tayo dun sa second row. Kung enough ba yung space pagdating sa paa, ganun din po ba yung kanyang ceiling, kung sakto yung ating height. So, let's try. So guys, pagdating sa legroom, so enough yung space. Ang ating height nga ay 5'8". So tingnan nyo, napakalaki ng distansya. So sa headroom naman, ganoon din, may enough space pa rin naman. So swak po yung 5'8" na height ko dito sa second row. So try ko naman yung sa third row kung enough din ba yung space natin doon. So, sa pagbaba po ng kanyang second row na upuan, nandito po yung lever. Ganyan nyo lang. So, yun, makakapasok na tayo sa third row. So, try natin upuan. So, yan guys, papasok ako sa third row. Doon ako upo sa pinakadulo para makita nyo kung enough yung space. Again guys, yung upuan nung second row natin, i-adjust yan at trasabante para kung sakaling malaking tao yung uupo, mag-i-enough pa rin yung space natin. So, iurong ko lang po. So, yun guys, nasa pinakadulong portion na ako. So, yun, kung mapapansin nyo, meron pa rin halos kalahating dangkal na sobra para hindi ko tumama yung tuhod natin sa upuan sa second row. Ganon din po sa headroom. So, yan, enough yung space. So yun guys, nandito tayo ngayon para i-check natin kung gaano nga ba kalaki yung kanyang trunk capacity. Meron nga pala itong kabuuang sukat na 502 liters yung kanyang trunk capacity. So bakit nga ba mas pinipili ng ibang kliyente ang Montero pagdating sa luwag sa loob? So bakit po? Kasi si Montero lang yung sa category ng SUV na kayang mag full flat ng kanyang upuan sa third row. So tatry natin. So yan guys, kita nyo naman full flat. So marami kang pwedeng ilagay na gamit dyan. So maluwag. Yung ibang SUV po kasi, ang pagpo-fold ng upuan is sideways po pag ganito. So nakakatakaw space din po yon. So imbis na marami kang mailagay, mas kumukonti lang. So ganun kaganda yung ating Montero. So yun na nga mga kamitsu, natunghayan ninyo na yung ating full review ng Montero GLX Manual Transmission 2025. Sa video ito, i-discuss ko na kung ano yung mga promotions na ongoing ngayon. So once again, ang ating Montero GLX Manual ay may SRP na 1,568,000 but meron po itong additional na 15,000 since white po yung ni-review natin. So kung hindi naman po white yung kukunin natin, exactly 1,568,000 lang po ang SRP. But pag white nga po is 1,583,000. So may additional nga po na 15,000. So meron po itong all-in na down payment na zero down payment guys. Based on 20%, just imagine, wala kang ilalabas, mapapasayo ang ating Montero na GLX manual. Then meron din po itong 40,000 na worth of freebies na maaari nyo ma-avail just in case sa akin kayo kukuha. So, i-discuss natin isa-isa kung ano-ano nga yung mga freebies na maaari nyo makuha sa akin. So, let's start. So, ito yung mga list of freebies, guys. Medyo marami. Kaya may listahan tayo kasi ganun kagalante yung lingkod. So, start tayo sa standard freebies. Meron po itong Mitsubishi Genuine Matting, 3M tint, emergency warning device, 1-year comprehensive insurance. Ang kagandahan po sa insurance namin dito sa kasa sa Mitsubishi Picabad Santos. Hindi po kami lock-ins, hindi po katulad sa ibang dealer na lock-in po yung insurance nila. So after a year, pwede kang kumuha ng insurance sa labas. Tapos 3 years TPL, 3 years LTO registration, PMS Plus, ito pa yung edge namin across sa ibang dealer. Kami hanggang 20,000 po yung PMS namin, free po yung labor at saka oil filter. Most likely kasi sa ibang kasa, 1,000 to 5,000 lamang po, sa amin hanggang 20,000 free po yung labor at saka oil filter. Then kasama na rin po sa all-in down payment which is zero, yung chattel mortgage,
factory rust proofing. Tapos 5 years warranty po yung in-offer namin instead of 3 years. Normally, ang warranty ng sasakyan is 1,000 to 100,000 or 3 years, whichever comes first. Sa amin, 5 years at the same time, unlimited mileage. So kahit anong milyahe ng sasakyan ninyo, basta pasok ka dun sa 5 years at ang mileage is mas mataas na sa 100,000, okay lang po yun. So pasok pa din po kayo sa 5 years warranty. Then nandito na tayo ngayon sa exciting part ng video ito. Ano-ano yung mga exclusive freebies na ibibigay natin. May 2 options po tayo. Option 1, yung tinatawag natin na GT Looks. So, gaya ng sabi ko sa inyo, i-upgrade natin yung kanyang mugs into two-tone, black and silver, instead of silver lang na katulad nito. Then, lalagyan din po natin ng spoiler, Thailand rain visor, Montero hood emblem, tapos Mitsubishi keychain, full high definition na dashcam harap at likod, papa-install na natin. Car cover, Mitsubishi umbrella, Bosch horn, German leather seat cover. So, i-upgrade nga natin yung kanyang upuan into leather seats, German leather seats. Tapos, ito po yung mga additional freebies, side step seal, cargo trunk tray, or 3-row deep dish matting. Then, ito yung option 2 na freebies na maaari mo makuha sa akin. Igagawin natin black series look yung ating Montero. So, yung kanyang, ang kasama doon is yung black top roof, yung kanyang bubong, papaitiman natin. Ganun din po yung kanyang roof rail, papaitiman din natin yan. Front grille, ito po, paiitiman natin to. Yung mugs, magiging black instead of silver. Tapos yung kanyang spoiler, black din po. Tapos yung rear bumper diffuser is papa-black din po natin. So yun na lahat guys, nakita nyo naman kung gaano kagalante po ako bilang ahente para at least hindi lang po ako ang masaya, ganun din ang aking kliyente. So sa mga nagbabalak po na gustong kumuha ng sasakyan, nasa screen na po yung aking full contact details. You can reach me on my social media account. Then yung mga number na naka-flash sa screen is Viber Ready and WhatsApp. Then please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Click the notification bell button para naman maging updated sila sa mga next video pa natin. So once again, this is your Search Consultant, Daryl James Poronda. Now signing out. Ciao!